Magugulat ka, pero yung shampoo mong 300 piso lang ay may sangkap na unti-unting pumapatay sa buhok mo at hindi yan teorya lang kundi patunay na yan ng siyensya. Yung mga sulfate na unang-una sa listahan ng kahit anong murang shampoo, sinisira ang proteksyon ng anit mo at sinisimula ng pagdipis ng hibla ng buhok mo. Yan yung unti-unting nagiging parang buhok ng bagong panganak ang normal mong buhok tapos tuluyan ng nalalagas, puta. Yung dalawang sangkap na yan ang gumagawa ng bula na kinagigiliwan mo tuwing naliligo ka, pero sabay niyan, pumapasok sila sa buhok mo at sinisira ang sustansya nito. Ipinakita ng mga pag-aaral na naiipon ang mga sulfate sa loob ng buhok mo at nagdudulot ng pamamaga na nagiging sanhi ng malawakang paglalagas ng buhok. Ito yung klase ng pagkalbo kung saan biglang nalalagas ang buhok mo ng maramihan at makikita mong nakakalat sa unan mo ang buhok mo, bungkus-bungkus, kada umaga, gago. At ang pinaka nakakagago rito, alam na yan ng mga gumagawa ng halos 30 taon na. Pero mura lang ang sulfate, bumubula ng parang baliw, kaya gustong-gusto ng mga tao ang pakiramdam ng malinis kahit nalalagas ang buhok nila. Tangina, mga pare, yung paraben sa shampoo mo parang estrogen na pambabaeng hormone, ginugulo talaga ang hormone balance ng katawan mo. Nilalagay nila yung preservatives para di mabulok ang shampoo, pero diretso yan sa anit mo papunta sa dugo mo, bilis lang, ilang minuto lang. Nag-experiment ang mga siyentipiko sa daga at nakita na bumaba ang testosterone ng lalaking daga ng 40% sa 3 buwan lang ng paggamit, puta. Sa tao, importante talaga ang testosterone sa pagtubo ng buhok lalo na sa mga lalaki at pag bumagsak yan, yung follicles ng buhok mo, matutulog lang at titigil sa paggawa ng maayos na buhok. Pero di pa yan lahat, nakita rin ng paraben sa tissues ng breast cancer sa mga babae at ang dami nito, direktang konektado sa kung gaano kadalas nila ginamit ang cosmetics na may parabens, ang tindi, pre. Ibig sabihin, nag-shampoo ka para gumanda pero ang ending, hormonal imbalance, kalbo, at peligro ng cancer. Putangina, ang sakit, di ba? Yung mga gumagawa ng shampoo, ang sagot, maliit lang daw ang concentration, kaya huwag kang mag-alala, pero walang may pake sa naipong epekto ng pang-araw-araw na gamit sa loob ng ilang taon, bobo. Ang parabens, naiipon sa katawan, hindi natatanggal ng buo, at pagkatapos ng 10 taon ng ordinaryong shampoo, punyeta, ang dami mo ng kemikal sa tissues mo, pwede ka nang magtayo ng pabrika ng kemikal. Tangina, alam mo ba kung paano gumagana ang mga silicone? Bumabalot yan sa buhok mo kaya kumikinis at kumikinang. Pero punyeta, sabay niyan sinasara anit mo at hinaharangan ng oxygen sa mga follicle. Ang mga sangkap na to, nasa halos lahat ng shampoo para sa kinis at kintab, parang plastic bag na nakatakip sa ulo mo. Nagsisimulang masakal ang hair follicle mo, walang sapat na nutrisyon ang cells at unti-unti yang nanghihina. Lumiliit yan at naglalabas na lang ng manipis at mahinang buhok, gago. Tinatawag ng mga trichologists yan na silicone asphyxia ng buhok, putangina. Isa yan sa pangunahing dahilan ng pagkalbo sa mga babaeng baliw sa makinis at may kintab na buhok. Pero ang mas hayop, hindi natatanggal ang mga silicone ng ordinaryong shampoo mo. Kailangan mo ng special cleansing shampoo na may sulfate pero punyeta, alam mo na, ang sulfate din ang pumapatay sa buhok mo. Kalokohan. Di isang malaking gago yan, di ba? Gumagamit ka ng silicone para gumanda ang buhok mo. Tapos sulfate naman para tanggalin yan, parehong sinisira ang hair follicle mo. Ang mga gumagawa naman ng produkto, aba, masayang nagkukuskus ng kamay, gago. Kasi bumibili ka pa ng mas maraming produkto para lang sagipin ang buhok mong ikaw din ang sumisira. Pinakita ng mga pag-aaral na pagkatapos ng 1 taon ng shampoo na may silicone, bumaba ng 25% ang kapal ng buhok. Hayop na stat yan, gago. Putangina, nabuisit ako nang malaman kong ang formaldehyde na ginagamit sa pagbabalsamo ng bangkay, nilalagay lang pala nila sa keratin shampoo at hair straightening products. Kunwaring iba-ibang pangalan sa ingredients pero iisa lang ang pakay pag uminit, naglalabas yan ng purong formaldehyde na isang direktang pang-cancer, lintik. Pag nagugas ka ng ulo ng mainit na tubig o nagpa-blower ng buhok, nag-e-evaporate ang formaldehyde tapos sisinghutin mo, diretso sa ugat ng buhok mo, putangina. Napansin ng mga trichologist ang laganap na pagkalbo ng kababaihan matapos magpa-keratin at ang analysis, gago, pinakita lampas 10 beses sa normal ang formaldehyde sa ibang produkto. Ang standard nga pala ay 0.2% lang pero ang daming manufacturer, putangina, bale wala lang sa kanila yung limitasyon at sige lang ang buhos ng formaldehyde dahil magaling daw magpalansya ng buhok. Para sa ugat ng buhok, ang formaldehyde ay direktang lason na nagdudulot ng oxidative stress, sumisira sa mitochondria ng cells, at pinapatay ang sarili ng cells, pest and yawa. Kaya ang follicle, patay na, tatabyunin lang ng connective tissue, at hindi natutubuan ng buhok kailanman, putangina, walang balikan yan, gago. Mas malala to sa mga taong regular magpa-keratin treatment, kada 3 o 4 na buwan mabilis at malawakan ang pagkalbo sa kanila, putriges. Tangina, nakakagago isipin na ang industriya ng kagandahan, nilalason tayo ng ilang taon para lang kumita. Pero may solusyon dyan at mas madali yan kesa sa iniisip mo.
Una, basahin mo yung likod ng bote. Pag nakita mo nga mga unang 5 sangkap ay sulfates, parabens, o silicones, ibalik mo na yung tae na yan sa estante. Pangalawa, lumipat ka na sa sulfate-free na shampoo. Oo, mas mahal yan at hindi masyadong bumubula, pero magpapasalamat ang buhok mo pagkalipas ng 1 buwan kapag hindi na siya nalalagas ng kumpol-kumpol. Pangatlo, iwasan mo lahat ng nangangakong keratin straightening at may formaldehyde pota. Literal na lason yan sa ulo mo na unti-unting pumapatay sa follicles mo. Pang-apat, kung gusto mong maging makintab at makinis, gumamit ka ng natural na langis pagkatapos mong maligo. Hindi yan bumabara sa pores, nagpapalusog sa anit mo, at sigurado, hindi ka kakalbohan yan. Pang-5, i-check mo yung mga sertipiko. Hanapin mo yung mga shampoo na paraben-free, sulfate-free, at silicone-free. Hindi lang yan gimmick sa marketing, kundi totoong depensa yan para sa buhok mo. Sabi ng mga trichologists, kapag tinigilan mo ang paggamit ng agresibong kemikal sa buhok mo, kahit yung partially damaged na follicles ay kayang bumalik sa dati. Sa loob ng 6 hanggang 12 buwan, magpapalabas ulit yan ng normal na buhok. Kaya simple lang ang desisyon mo, gago, either tuloy ka sa pagbili ng murang lason at makalbo bago ka mag-30. O simulan mo nang basahin yung mga sangkap at panatilihin ang buhok mo hanggang tumanda ka, bahala ka. Mag-subscribe ka sa channel at siguradong mapapafok ka ulit.